Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat or magandang hapon or magandang gabi po sa inyong lahat kung saan mang sulok kayo ng mundo. Nandito po ako guys para i-share ko po sa inyong lahat kung paano po kukuha ng police clearance po kung kayo ay nagtatrabaho po sa Saudi Arabia. Ito po guys, based lang po sa experience ko kung paano po ako kumuha ng police clearance. So una po sa lahat, pumunta po ako sa embassy. Kung halimbawa, malapit, kasi nasa Yanbo ako, so malapit lang ako sa sa Jeddah. So doon ako kumuha ng endorsement letter sa Jeddah Embassy. So ngayon, kung halimbawa nasa Riyadh kayo nagtatrabaho guys, so pupunta kayo doon sa Riyadh Embassy. Kasi meron doon talaga. So ngayon, kumuha na ako ng endorsement letter, so nagbabayad ako ng 100 riyal. Pero guys, nagre-request ako ng rush kasi malayo yung bahay ko. So 3 hours ang biyahe. Kung halimbawa hindi ka magbabas, so 3 hours lang. So ngayon, kailangan kong iparush. So on that day, nakukuha ko yung endorsement letter ko. So nagbabayad ako ng total 140 riyal po. Kasama na po yung rush na 40 riyal. So ngayon guys, kung halimbawa natapos na meron ka ng endorsement letter, pwede kang pumunta na ng MOFA. Pero bago ka pumunta ng MOFA guys, kailangan mo ng appointment letter through online po. Pero kung halimbawa medyo mahirap po kumuha ng tawag nito appointment letter po sa online. So, isa-suggest ko sa inyo guys, kumuha kayo doon sa harap po ng MOFA mismo. Sa Ministry of Foreign Affairs, harap po. Marami pong mga office doon. Gumagawa po sila ng appointment letter po. So, ngayon, pag nakakuha ka doon, magbabayad ka ng 50 riyal. So, pag nakakuha ka na ng appointment, makapasok ka na ng MOFA. So, ngayon, pagdating mo doon sa MOFA sa loob po, i-stamp nila yung endorsement letter po. Tapos magbabayad ka ng 30 riyal. So ngayon pagkatapos nun, ma-stamp na paglabas mo, pupunta ka ulit doon sa harap po guys, kukuha ka ng appointment letter kung halimbawa hindi ka makakuha ng online appointment. So kasi kailangan mo na naman magkumuha ng appointment letter kasi pupunta ka doon sa designated na police station na sinabi ng MOPA. Kasi meron silang designated police station lang guys na magre-release ng police clearance mo. So ngayon, pumunta ko doon, dala ko yung endorsement letter ko with my appointment letter. So kinuha ng police officer doon. So ngayon, sinabi ng police officer na babalik ako after 15 days. So bumalik ako ng after 15 days guys kasi sinabi ng police officer na babalik ako after 15 days. So kumuha ako ng kinuha ko na yung result ko. So ito na po yung result guys. Papakita ko sa inyo. Para ito. Yan yung pong police clearance. Okay? So ngayon, babalik ka ng MOFA. So bago ka babalik na naman ng MOFA, kukuha ka na naman ng appointment letter sa online. Kung walang appointment, kung hindi ka makakuha ng appointment letter sa online, doon ka sa sinabi ko guys, na harap na magbabayad ka lang ng 50 riyal for appointment letter. So ngayon, kumuha ako doon. So nakapasok ako ulit sa MOFA. Tapos, ito yung gagawin nila guys. I-stamp nila yan. Okay? I-stamp nila yan. Pagkatapos ma-stamp, so lalabas ka sa MOFA, sa Ministry of Foreign Affairs. So ngayon, ipata-translate mo yan sa Chamber of Commerce. Pero kung halimbawa guys, mahirap maghanap ng office ng Chamber of Commerce. Katulad ko, hindi naman ako sa Jeddah talaga natatrabaho sa main Jeddah, sa city. So sa outside Jeddah lang ako. So medyo mahirap. So ngayon, sinabi nung office doon na kinuhaan ko ng appointment letter, pwede silang mag-translate ng Arabic. Kasi Arabic yung police clearance mo guys. So kailangan mo i-translate yan kasi hanapan ka ng translation sa police clearance mo ng English. So ngayon,
katulad ko, hinanapan ako ng kasi ng immigration ng English na police clearance. So kailangan talaga ng i-translate niyan, guys. Hindi pwede Arabic. At saka pagkatapos ko na pa-translate 'yon, ito na yung niya, guys. Yan, pina-translate ko 'yan. Yan. Tapos ito. Yan, pina-translate ko 'yan. English na 'yan, guys. So ngayon, tapos ko na pa-translate na to lahat, guys. So ngayon bumalik ako ng embassy para ipa-authenticate ko. So ngayon dala-dala ko na to lahat kasama na yung translation English kasi ipapa-authenticate ko yan. So ngayon pina-authenticate ko doon. So nagbabayad ako ng 100 real. On that day, guys, nakuha ko. So nag-extra bayad na naman ako ng 40 real kasi malayo yung bahay ko. So kailangan ko ayaw ko na bumalik. So ngayon nakuha ko yung authentication ko on that day. Yan ang authentication day, guys. Wala nang expiration po yan, guys. Okay? Wala na pong expiration yan, guys. So kailangan magbayad ka lang ng 100 real. So yan lang po, guys. Kung gusto nyong malaman na paano kumuha ng police clearance, ito na po yung video ko, guys. So kung gusto niyo namang i-share, maraming salamat po. At saka advice ko sa inyo, guys, kung halimbawa gusto niyo talagang mag-abroad, pumunta ng Canada, pumunta ng Australia or New Zealand, so magtiyaga lang kayong kumuha ng police clearance kasi napaka-importante yan. Hahanapan ka kahit saan kang mag-apply ng immigration, hahanapan ka nila, guys. So wag lang huminto sa pangarap, guys, kung gusto niyo pumunta ng ibang bansa. Okay, yan lang po masishare ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good luck po and have a good day.